Yaya, pakibalot nga sa trash bag yang dala niyang karton. Amoy lansa. Dumidikit sa expensive curtains ko ang amoy ng probinsya. Ilabas mo yan sa dirty kitchen. Ngayon din. Nakatayo si Elena sa may pintuan ng napakalawak na mansyon. Yakap-yakap pa rin ang balikbayan box na binalot niya ng 5 patong ng packing tape para hindi masira sa biyahe. Ang mga braso niya ay nanginginig hindi dahil sa bigat ng dala, kundi sa nanunuot na lamig ng boses na sumalubong sa kanya. Sa loob ng kahon na yon ay naroon ang pinakatatagong yaman ng kanyang puso. Ang mga pinatuyong danggit na paborito ni Adrian, ang mga manggang kinalawit niya pa mula sa pinakamataas na sanga, at ang suman sa ibos na madaling araw niya pang niluto bago sumakay ng barko mula Iloilo. Akala niya ay sasalubungin siya ng yakap, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang nandidiring tingin ni Doña Celestine, ang ina ng babaeng pakakasalan ng kanyang anak. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kahon sa makintab na sahig na marmol. Pakiramdam niya ay isa siyang mantsa sa napakalinis at napakagarang bahay na yon. Ang kanyang suot na bestida na itinuturing niyang pinakamaganda niyang damit ay tila naging basahan sa harap ng kumikinang na chandelier. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na para kay Adrian ang mga iyon, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Hinayaan na lamang niyang damputin ng katulong ang kahon na parang isang basurang nakakadiri. Bawat hakbang ng katulong palayo ay tila pagpunit sa piraso ng kanyang pagkatao. Itinuro ni Celestine ang isang maliit na pinto sa ilalim ng hagdanan gamit ang kanyang abaniko. Doon daw muna siya habang wala pa si Adrian at Bianca. Walang bintana ang silid at ang tanging hangin ay nanggagaling sa isang maingay na electric fan. Sa labas, ramdam niya ang lamig ng aircon, ngunit dito parang oven sa init. Naupo si Elena sa isang manipis na kama. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang lumang litrato ni Adrian noong bata pa ito. Nakasakay sa kalabaw, nakangiti habang kumakain ng ice candy. Hinaplos niya ang larawan. Tila narinig niya pa ang halakhak ng anak sa kanyang alaala. Inilapag niya ang litrato sa ibabaw ng isang lumang kahon at kinuha ang pares ng sapatos na katad na nakita niyang nakatambak sa sulok. Kay Adrian ito. Maalikabok na at mukhang matagal nang hindi nasusuot. Kahit pagod at gutom, kinuha ni Elena ang laylayan ng kanyang bestida at dahan-dahang pinunasan ng sapatos. Wala siyang dalang shoe polish, kaya't laway at tiyaga na lamang ang kanyang ginamit upang pakintabin ito. Habang abala siya sa paglilinis, narinig niya ang lagutok ng takong ng sapatos na papalapit sa kabilang dingding. Ang manipis na pader ng bodega ay hindi sapat upang harangan ang matinis na boses na nagmumula sa sala. Nakilala niya agad kung sino ang mga ito, si Bianca at ang ina nitong si Celestine. Akmang bubuksan na sana ni Elena ang pinto upang batiin sila, ngunit ang mga sumunod na salita ay nagpatigil sa kanyang kamay sa ere na tila ba napako siya sa kinatatayuan. Narinig ko ang dahan-dahang pagpihit ng seradura. Sa isang iglap, ipinikit ko ang aking mga mata at nagkunwaring natutulog, pinakiramdaman ang bawat galaw sa paligid. Ang puso ko ay kumakarera. Bawat tibok ay tila isang malakas na dagundong sa loob ng aking dibdib. Pumasok si Bianca at kasunod niya ang isang matamis, ngunit artipisyal na amoy ng pabango na tila gusto akong sufokahin. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa tabi ng aking kama. Tita Elena, gising na po kayo. Ang malambing niyang bulong, isang boses na kasing tamis ng pulot ngunit may nakatagong lason. I made you coffee po, para mainitan ang tiyan ninyo. Hindi ako gumalaw. Nagdasal ako na sana'y umalis na lang siya, na sana'y iwanan na lang niya ako. Ngunit nanatili siya roon at ang katahimikan ay mas lalong nagpatindi sa aking takot. Naramdaman kong bahagya niyang inalog ang aking balikat. Tita, I know you're awake na po. Please tanggapin niyo na to. Pinaghanda ko pa naman kayo. Sa sandaling iyon,
Bumukas muli ang pinto. Si Adrian, ang aking anak. Ang tibok ng puso ko ay mas lalong bumilis, ngunit ngayon ay may kasama ng pag-asa. Adrian, anak, bulong ko sa aking isip. Tulungan mo ako. Oh, good morning, love. Good morning, ma. Bati ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng sigla. Wow, ang sweet naman ng fiancé ko. Ipinagtimpla pa talaga si mama ng kape. Dahan-dahan akong bumangon, sinikap na huwag ipakita ang panginginig ng aking mga kamay. Nakita ko ang tasa ng kape sa kamay ni Bianca, umuusok pa. Ang amoy nito ay pamilyar. Ngunit may dala itong panganib na ako lang ang nakakaalam. Anak, busog pa ako, sabi ko. Ang boses ko'y halos hindi marinig. Ina naman, malumanay na sabi ni Adrian. Umupo siya sa tabi ko at kinuha ang tasa mula kay Bianca. Pagbigyan mo na si Bianca. Look at her. She made an effort. Isang higop lang para sa akin. Tumingin ako sa mga mata ng aking anak. Puno ito ng pagmamahal at pagtitiwala. Pagtitiwala sa babaeng nasa tabi niya. Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko sisirain ang kaligayahan sa kanyang mga mata nang walang sapat na ebidensya? Kung magrereklamo ako, magmumukha lang akong isang kontrabidang ina na ayaw sa kanyang mapapangasawa. At sa huli, iinumin ko rin pala ang kapeng ito. Sa isang paraan o sa iba. Wala akong nagawa. Tumango na lang ako at sa bawat pagtango ko ay tila may luhang gustong kumawala. Itinaas ni Adrian ang tasa sa aking mga labi. Mapait. Sobrang pait. Hindi dahil sa kape, kundi dahil sa katotohanang ang sarili kong anak ang nagpapainom sa akin ng lason. Nilunok ko ang lahat, kasama ang aking mga luha at ang aking pag-asa. Agad kong naramdaman ang epekto. Ang aking paningin ay nagsimulang umikot. Ang mga boses nila ay tila naglalakbay mula sa malayo. Sinubukan kong tumayo para humawak sa dingding, ngunit ang aking mga binti ay parang naging gulaman. Napahawak ako sa isang maliit na mesa sa tabi ko para sa suporta, ngunit ang aking mga kamay na walang lakas ay naitulak lamang ang isang mamahaling plorera. Ang tunog ng nabasag na babasagin ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagsigaw ni Bianca. Oh my God! My vase! That's an antique! Ina, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Adrian, puno ng pag-aalala at bahagyang inis ang kanyang boses. Hinawakan niya ako sa balikat. Nakalimutan mo na naman bang inumin yung vitamins mo para sa memorya? Tingnan mo ang nangyari. Niyakap ni Adrian si Bianca na umiiyak na ngayon sa kanyang balikat. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Sa gitna ng aking pagkahilo, may isang bagay na pumasok sa isip ko. Ang alaala ng aking anak. Adrian, yung hipon, bawal sa'yo yan. Sabi ko ng pautal-utal, kahit walang hipon sa paligid. Ito ang tanging paraan na naisip ko upang ipaalala sa kanya na ang isip ko ay gumagana pa, na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nakakalimot. Ngunit hindi niya naintindihan. Dinala ako ng mga katulong paakyat sa aking silid, sa utos ni Adrian. Bago nila isara ang pinto, nakita ko si Lourdes, ang katulong na nag-abot sa akin ng tinapay kagabi. Nagtama ang aming mga mata. May lungkot at awa sa kanyang tingin. Sa kanyang pagdaan, mabilis niyang isiniksik ang isang maliit at nakatuping papel sa aking palad. Bago pa man ako makapagpasalamat, ang aking mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak ako sa sahig. Ang huling imahe na nakita ko bago ako lamunin ng kadiliman ay ang anino ni Adrian na papalayo. At sa likod niya, ang isang ngiting tagumpay sa mga labi ni Bianca. Nagising ako sa isang pamilyar na kirot sa aking ulo at sa panunuyo ng aking lalamunan. Ang liwanag na tumatagos sa siwang ng kurtina ay sapat na para malaman kong umaga na. Sinubukan kong alalahanin,
kung paano ako napunta sa malambot na kama na ito. Ngunit ang mga alaala ay putol-putol, parang isang basag na salamin. Naaalala ko ang mapait na kape, ang nabasag na florera, ang mukha ni Adrian na puno ng pagkadismaya. Bumangon ako at dahan-dahang lumapit sa pinto. Pinihit ko ang seradura. Nakakandado. Pinihit ko ulit. Mas malakas. Halos kalampagin ko na ito. Ayaw bumukas. Doon, sa katahimikan ng silid, sa kalabog ng aking puso, naunawaan ko ang lahat. Isa na akong bilanggo sa loob ng mansyon na ito. Bumukas ang pinto at pumasok si Bianca. Wala na ang pekeng ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay malamig at walang emosyon, parang tumitingin sa isang basahan. May dala siyang folder at isang ballpen. Inilapag niya ito sa maliit na mesa ng padabog. "Sign this," utos niya. Ang boses niya ay kasing tigas ng yelo. Binuksan niya ang folder. Isang deed of sale. Nakapangalan sa kanya ang lupang ipinamana pa sa akin ng aking mga ninuno sa Iloilo. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Pilit na pinapatatag ang aking nanginginig na tuhod. "Hindi," sabi ko. Ang boses ko'y mahina, ngunit buo. "Ito na lang ang pamana ko kay Adrian. Hindi ko ito ibibigay sa'yo." Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Bianca. Lumapit siya sa akin at bumulong. Isang bulong na nagpatindig ng aking balahibo. "Kung hindi ka pipirma, tita, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw sa labas ng kwartong ito. Adrian will think you've gone mad at maniniwala siya sa akin, hindi sa isang ulyanin na tulad mo." Lumabas siya at muling ikinandado ang pinto. Lumipas ang mga araw na hindi ko na mabilang. Ang pagkain ko ay isang platito na lamang ng malamig na kanin at isang pirasong isda na tila tira-tira ng pusa. Ang tubig ko ay laging nakalagay sa isang asul na pitsel. Naalala ko ang babala sa sulat ni Lourdes. Huwag iinumin. Tinitiis ko ang uhaw. Umiinom lamang ako kapag naririnig ko ang patak ng ulan mula sa bintana. Sinasahod ko ito gamit ang baso na naiwan sa aking silid o kaya'y iniinom ang tubig sa gripo ng banyo kahit lasang kalawang. Ang katawan ko ay nanghina. Pumayat ako ng husto. Ngunit ang isip ko ay nanatiling matatag. Sa bawat araw na lumilipas, kinukutkot ko ng aking kuko ang pader sa likod ng kama. 1, 2, 3, 4. Isang paalala na lumalaban pa ako. Hindi ako mababaliw para kay Adrian. Isang hapon, narinig ko ang boses ng aking anak sa labas ng pinto. Ang boses na yon, ang tanging musika na gusto kong marinig. "Bianca, love, gusto ko lang kamustahin si Mama. Kahit sandali lang. I really miss her." "No, love. The doctor said kailangan niya ng total rest. Baka ma-stress lang siya pag nakita ka." Sagot ni Bianca. Ang kanyang boses ay nagbabalik sa pagiging malambing at mapag-aruga. "He needs to be calm para mabilis siyang gumaling. It's for her own good. Trust me." Narinig ko ang katahimikan sa labas. Nakadikit ang tainga ko sa pinto. Ang mga luha ay naguunahan sa pagpatak. "Anak, pumasok ka." Sigaw ng isip ko, "Buksan mo ang pinto." Umasa ako. Nagdasal ako na sana'y pilitin niya, na sana'y ipaglaban niyang makita ako. Ngunit ang narinig ko ay ang pagsuko sa boses ni Adrian. "Okay, love. You're right. Maybe tomorrow." Tapos, narinig ko ang papalayo niyang mga yapak. Sa bawat hakbang niya palayo, para na ring dinudurog ang puso ko. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa gutom o uhaw. Napasubsob ako sa sahig, yakap ang aking sarili. Hindi ko na napigilan. Kumawala sa aking lalamunan ang isang hagulgol na puno ng hapis at pagmamakaawa. "Adrian, anak ko!" Sa ibaba ng hagdan, napatigil si Adrian. Ang kanyang kamay ay ida sa pasamano bin hagdanan. Kumunot ang kanyang noo.
Lumingon siya sa itaas, sa direksyon ng kwarto ng ina. Narinig mo ba iyon, Tita Celestine? Tanong ni Adrian. May halong kaba sa kanyang boses. Parang umiiyak si Mama. Mabilis na humarang si Doña Celestine. May hawak na baso ng wine at tumawa ng bahagya. Oh, Adrian, hiho, I told you. Nanonood siya ng teleserye sa TV. Masyado lang siyang nadadala sa drama. You know how old people are? Nagiging emotional. Tumango si Adrian, ngunit hindi nawala ang kunot sa kanyang noo. Tumingin muli siya sa nakasaradong pinto sa itaas. Alam niya ang tunog ng TV at alam niya ang tunog ng totoong sakit. Ang narinig niya ay hindi galing sa isang artista sa telebisyon. Iyon ay tunog ng isang pusong napupunit. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Adrian ang isang malamig na kurot ng pagdududa sa kanyang dibdib. Hating gabi nang marinig ko ang pamilyar at mahinang kaluskos sa seradura ng pinto. Ilang gabi ko na itong inaabangan. Ito ang tanging oras na nakakahinga ako ng maluwag. Bumukas ang pinto at pumasok si Lourdes, ang katulong na may mabuting loob. Dala ang kapirasong liwanag mula sa flashlight ng kanyang cellphone. Mabilis siyang lumapit sa akin at inabutan ako ng isang supot ng tinapay at isang bote ng malinis na tubig na tinago niya sa kanyang apron. Nanginginig ang aking mga kamay nang tanggapin ko ito. Para akong isang taong uhaw na uhaw sa gitna ng disyerto. Nay Elena, bilisan niyo po. Bulong ni Lourdes, ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa pinto. Narinig ko po silang nag-uusap kanina. Gusto nilang madaliin ang kasal. Kinuha ko po ito sa bag ni Ma'am Bianca habang naliligo siya. Inilahad ni Lourdes ang kanyang palad. Sa gitna nito ay may isang maliit na tableta, kulay asul. Iba ito sa mga gamot na karaniwang iniinom ng mga matatanda. Itago niyo po ito o kaya ibigay natin kay Sir Adrian kapag nagkaroon ng pagkakataon. Kailangan niyang malaman kung ano ang ipinapainom sa inyo, dagdag ni Lourdes. Kinuha ko ang tableta at mabilis itong ibinalot sa kapirasong tissue. Isiniksik ko ito sa ilalim ng aking punda. Kumuha ako ng lapis at piraso ng papel na naitago ko. Sa nanginginig na kamay, isinulat ko ang mga katagang nais isigaw ng aking puso. Anak, hindi ako baliw. Laso ng gamot. Tulungan mo ako. Kinabukasan, maagang pumasok si Doña Celestine sa aking silid. Wala si Adrian, kaya malaya siyang ilabas ang kanyang tunay na ugali. Hinablot niya ang kumot na nakabalot sa akin. Bangon na, matanda. Ang baho-baho na ng kwartong ito dahil sa'yo. Singhal niya. Akala mo ba habang buhay kang magiging palamunin dito? Kapag nakuha na namin ang lupa mo, itatapon ka namin sa mental hospital kung saan ka nababagay. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na ang lupang yon ay dugo at pawis ng aking asawa. Ngunit pinili kong manahimik. Alam kong kapag pumatol ako, mas lalo lang nila akong pahihirapan at baka hindi ko na makita si Adrian. Sa gitna ng kanyang pang-aalipusta, biglang bumukas ang pinto. Si Adrian. Natigilan si Celestine. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging leon, naging maamong tupa ito. Hinawakan niya ako sa braso, kunwari ay inaalalayan. Oh, Adrian, you're home early. Masiglang bati ni Celestine, bagaman may kaba sa kanyang mga mata. I was just helping your mother sit up. She seems confused again. Hindi sumagot si Adrian. Nakatingin lang siya sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumingin sa mukha ko, kundi sa aking mga braso na hawak-hawak ni Celestine. Mabilis kong hinila ang aking kamay at itinago ito sa aking likuran. Ngunit huli na. Nakita na niya. Lumapit si Adrian sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ina, patingin ang kamay mo. Umiling ako. Pilit nang ngumingiti. Wala ito, anak. Nadapa lang ako sa banyo. Ngunit hindi siya naniwala. Hinawakan niya ang aking pulso ng buong ingat. Tila ba isa akong
babasaging kristal. Hinila niya ang manggas ng aking lumang duster. Doon, tumambad ang mga pasa, mga bakas ng mahigpit na pagkakahawak ni Bianca kapag pinipilit niya akong uminom ng gamot, at mga pasa mula sa pagkalampag ko sa pinto. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hinaplos niya ang mga pasa gamit ang kanyang hinlalaki. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay. Naalala ko noong sanggol pa siya. Kapag nadadapa siya, hinihipan ko ang kanyang sugat para mawala ang sakit. Ngayon, siya naman ang humahaplos sa aking mga sugat. Tita Celestine. Ang boses ni Adrian ay mababa, ngunit may tonong nagbabanta. Sabi niyo inaalagaan siya ng nurse? Bakit puno siya ng pasa? Nauutal na sagot ni Celestine, pinagpapawisan na ng malapot. You know how she is, Adrian. Nagwawala siya kapag sinusumpong. We try to restrain her para hindi niya saktan ang sarili niya. Sa sandaling iyon, pumasok si Bianca. May hawak na cellphone. Nang makita niya si Adrian, mabilis niyang ibinaba ang telepono at itinago sa kanyang likuran. Tila ba may itinatagong cream. Love, nandito ka na pala. Bati ni Bianca. Pilit na pinapakalma ang boses. Sino yang kausap mo? Bakit parang natataranta ka? Tanong ni Adrian. Ang kanyang pagdududa ay lumilipat na ngayon sa kanyang nobya. Wala. Just the florist for the wedding flowers. Sagot ni Bianca. Ngunit hindi makatingin ng diretso sa mata ni Adrian. Biglang pumasok si Lourdes. May dalang tray ng pagkain para sa akin. Ito na ang pagkakataon. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Akmang lalapit siya kay Adrian para ibigay ang ebidensya, ngunit napansin ni Bianca ang kakaibang kilos ng katulong. Mabilis na hinablot ni Bianca ang braso ni Lourdes bago pa ito makalapit kay Adrian. Sinadya niyang tabigin ang tray kaya't nagkalat ang pagkain sa sahig. Napakatanga mong katulong, sigaw ni Bianca. At sa mabilis na pangyayari, dinukot niya ang isang mamahaling singsing mula sa kanyang bulsa at inihulog sa paanan ni Lourdes. At magnanakaw ka pa. Kaya pala nawawala ang engagement ring ko. Hindi po. Hindi po totoo yan. Tanggi ni Lourdes. Umiiyak. Get out! You're fired! Sigaw ni Celestine. Sinakyan ang drama ng anak. Hinila nila si Lourdes palabas ng kwarto. Nagkagulo. Sinubukan silang awatin ni Adrian. Wait! Let her explain. Habang hinihila si Lourdes palabas ng pinto, nagpupumiglas siya. Sa huling sandali, bago siya tuluyang makaladkad ng mga guard na tinawag ni Celestine, nagtama ang paningin namin ni Lourdes, isang tingin ng pamamaalam at sakripisyo. Nang dumaan si Adrian sa tabi niya para pigilan ang mga guard, mabilis pa sa kidlat na inabot ni Lourdes ang kamay ni Adrian. Wala akong narinig na salita. Nakita ko lang na natigilan si Adrian. Napahinto siya sa pagtakbo. Dahan-dahan niyang ibinukas ang kanyang palad. Doon, sa gitna ng kanyang kamay, ay ang asul na tableta at ang aking nilamukos na sulat. Tumingin si Adrian sa akin, pagkatapos ay sa tableta, at huli sa papalayong figura ni Lourdes na isinisigaw pa rin ang katotohanan. Ang katahimikan sa kwarto ay nabasag lamang ng mabigat na paghinga ng aking anak. Ang bulong ng katotohanan ay naging isang sigaw na hindi na niya pwedeng baliwalain. Mabilis na pinaharurot ni Adrian ang kanyang sasakyan palabas ng mansyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Kasing higpit ng hawak niya sa maliit na asul na tableta na ngayon ay nakabalot sa isang tissue sa kanyang bulsa. Ang bawat irregular na tibok ng kanyang puso ay sinasabayan ng paulit-ulit na imahe ni Lourdes na nagmamakaawa habang kinakaladkad palayo. Hindi ako baliw, laso ng gamot. Ang mga salitang yon sa sulat ng kanyang ina ay parang sirang plaka na umiikot sa kanyang isipan. Pilit na binabasag ang tiwalang ibinigay niya kay Bianca sa loob ng 3 taon. Dumiretso siya sa St. Luke's Medical Center kung saan nagtatrabaho ang kanyang matalik na kaibigan at toxicologist na si Dr. Eric.
Hindi na siya nag-abalang magparada ng maayos. Iniwan niya ang susi sa valet at tumakbo papasok sa lobby. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Tila ba nauubusan siya ng hangin sa sarili niyang mundo. Bro, anong nangyari? You look pale. Bungad ni Eric nang pumasok si Adrian sa kanyang opisina. Walang paligoy-ligoy na inilapag ni Adrian ang tableta sa mesa. Test this. Ngayon din. I need to know kung ano yan. Please, Eric. Buhay ng nanay ko ang nakataya. Habang dinala ni Eric ang gamot sa laboratorio, naiwan si Adrian sa malamig na opisina. Ang katahimikan ay nakakabingi. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Naalala niya ang sinabi ni Bianca noon na sira ang CCTV sa kwarto ng ina niya. Pero kilala niya ang kanyang security system. Konektado ito sa cloud. Kung pinatay man ito sa monitor ng bahay, may backup na nire-record sa server. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang password. Loading. Bumukas ang video feed. Bumungad sa screen ng kanyang cellphone ang isang itim at puting imahe ng kwarto ng kanyang ina. Nakita niya ang oras. Kahapon, 2:00 ng hapon. Napahawak si Adrian sa kanyang bibig upang pigilan ang pagsigaw. Sa video, kitang-kita niya si Elena na nakaupo sa sahig, kumakain ng kanin na walang ulam gamit ang kanyang mga kamay. Maya-maya, pumasok si Bianca. Wala ang malambing na ngiti nito. Nakita ni Adrian kung paano diin ang hinawakan ni Bianca ang panga ng kanyang ina at pilit na ibinuhos ang tubig sa lalamunan nito habang nagpupumiglas ang matanda. Nakita niya kung paano tinabig ni Bianca ang ulo ng kanyang ina nang may tumapon na tubig sa sahig. Hayop! Bulong ni Adrian. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa screen ng telepono. Inilipat niya ang video sa araw na dumating ang kanyang ina. Nakita niya ang sarili niya, siya mismo, na pinipilit ang ina na inumin ng kape. Ina naman, pagbigyan mo na si Bianca. Para siyang sinaksak sa puso. Siya ang nagpainom. Siya ang tumulong sa paglason. Napasubsob si Adrian sa mesa, sinabunutan ang sariling buhok. Ang sakit ay pisikal at totoo. Ang kanyang ina, na nagbenta ng kalabaw para lang makapagtapos siya ng pag-aaral, na nagtiis na hindi kumain para may baon siya, ay ginawa niyang biktima sa sarili niyang pamamahay. Bumukas ang pinto, bumalik si Eric, seryoso ang mukha, hawak ang isang papel. Adrian, panimula ng kaibigan, mababa ang boses. Saan mo nakuha to? Sabihin mo, sagot ni Adrian. Hindi inaalis ang tingin sa sahig. It's haloperidol. Pero, high dosage. Ito yung gamot para sa severe schizophrenia, para pakalmahin ang mga nagwawala sa mental hospital. Pero Adrian, ang dosage na to, para sa isang matanda na walang history ng psychosis, this acts as a chemical lobotomy. Pinapatay nito ang cognitive functions. Ginagawa nitong gulay ang tao, nagiging confused, lethargic, at nagkakaroon ng memory loss. Kung itinuloy pa to ng ilang linggo, baka hindi na siya magising o tuluyan ng masira ang utak niya. Ang bawat salita ni Eric ay parang pako na ibinabaon sa kabaong ng pagkatao ni Adrian. Chemical lobotomy. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang umugong ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Attorney Gozon, ang abogado ng pamilya Almonte. Pinunasan ni Adrian ang kanyang luha. Huminga siya ng malalim. Pilit na ibinabalik ang katinuan. Sinagot niya ang tawag. Hello, Adrian, hiho? Boses ni Attorney Gozon. Just following up on the documents for the Iloilo property. Bianca mentioned na pipirmahan na daw ng mama mo ngayon. We need to transfer the title before the wedding bukas para maisama sa assets ninyong mag-asawa. Doon, nabuo ang huling piraso ng puzzle. Ang lupa. Ang resort na gustong itayo ng mga Almonte. Hindi nila mahal si Adrian. Hindi nila inaalagaan si Elena. Kailangan lang nila ang lupa dahil baon sila sa utang. Ginawa nilang negosyo ang kasal. Adrian, nandyan ka pa ba? Tanong ng abogado. Tumayo si Adrian. Lumapit siya sa salamin ng opisina
at tinitigan ang kanyang sarili. Ang mga mata na kanina ay puno ng luha at sakit. Ngayon ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na galit. Ang Adrian na bulag sa pag-ibig ay namatay na sa sandaling iyon. Ang natira na lamang ay ang anak ni Elena. Yes, attorney, sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, nakakakilabot sa sobrang pagkakalmado. Don't worry. Bukas na bukas, sa mismong kasal. Ayusin natin ang lahat. May surprise ako sa inyo. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Eric. Bro, sabi ni Adrian, kailangan ko ng tulong mo. At tawagan mo si Attorney Santos. May idedemanda tayo. Lumabas si Adrian ng ospital hindi bilang isang biktimang luhaan, kundi bilang isang berdugo na handang magpataw ng parusa. Ang araw ay palubog na, kulay dugo ang kalangitan. Tila nagbabadya ng isang madugong pagtutuos kinabukasan. Araw ng kasal. Ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay ng isang ina. Ngunit para sa akin, ito ay araw ng paghuhukom. Maaga akong ginising ni Bianca. Wala nang tita. Sa kanyang tawag, wala nang pagpapanggap. Inihagis niya sa akin ang isang lumang bestida na kulay beige. Kupas na ito at mukhang amoy baul, malayo sa mga kumikinang na gown na isusuot ng kanyang pamilya. Suotin mo yan. Utos niya habang inaayos ang kanyang buhok sa salamin. Ayokong agawin mo ang atensyon ng mga bisita. You just stay in the background. Kapag tinanong ka, ngumiti ka lang. Don't talk. Remember, Adrian thinks you're deteriorating. Huwag kang gagawa ng eksena kung ayaw mong tuluyan kita ipadala sa mental. Sinuot ko ang damit ng walang imik. Ang tela ay magaspang sa aking balat. Ngunit mas magaspang ang trato nila sa akin. Hindi ako uminom ng gamot kagabi dahil itinapon ko ito sa inidoro nung hindi sila nakakatingin. Masakit pa rin ang ulo ko at medyo hilo dahil sa withdrawal. Ngunit gising ang diwa ko. Gising na gising. Pagdating namin sa simbahan, ang Manila Cathedral ay puno ng mababangong bulaklak at mga taong nakasuot ng mamahaling barot saya. Ang hangin ay amoy yaman at pabango. Ngunit nang bumaba kami sa sasakyan, agad akong hinarang ni Doña Celestine. Doon ka sa likod dumaan, bulong niya sa akin, sabay diin ng kuko sa aking braso. Para kang basahan, huwag kang tatabi sa amin sa picture taking. Sumunod ako. Naglakad ako sa gilid, parang isang anino na pilit itinatago sa liwanag. Nakita ko ang mga tingin ng ibang bisita. May awa, may pagtataka, at may pandidiri. Iyan ba ang nanay ni Adrian? Bakit ganyan ang ayos? Rinig ko ang bulungan nila. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero naalala ko ang higpit ng hawak ni Adrian sa kamay ko kaninang umaga bago siya umalis. Isang higpit na nagsasabing, konting tiis na lang. Nay, magtiwala ka. Sa holding room, nakita ko si Adrian. Napakakisig niya sa kanyang barong Tagalog. Nang makita niya ako, nakita ko ang saglit na pagguhit ng sakit sa kanyang mga mata. Nang makita ang ayos ko, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang ngiti. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Bianca at hinalikan ito sa pisngi. You look beautiful, love, sabi ni Adrian. Napakagaling niyang umarte. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, iisipin kong mahal na mahal pa rin niya ang babaeng ito. Ngumiti si Bianca ng pagkatamis-tamis. Thanks, love. Your mom. Medyo confused na naman siya kanina. But don't worry, Mom and I are handling her. I trust you, sagot ni Adrian. Ang lamig ng boses niya ay hindi napansin ni Bianca dahil abala ito sa pag-a-admire sa kanyang sarili sa salamin. Pero para sa akin, na nagluwal sa kanya, iyon ay tunog ng isang bulkang pilit na pinipigil ang pagsabog. Oops! Biglang tili ni Bianca. Natapakan niya ang laylayan ng kanyang napakahabang belo habang umiikot. Tita, ayusin mo nga ito. Ang dumi na, oh.
Tinuro niya ang kapirasong alikabok sa dulo ng kanyang gown. Nasa holding room pa kami, pero bukas ang pinto at nakikita kami ng ilang dumadaang bisita at photographer. Bianca, may tissue naman. Subok kong sabi. No, use your handkerchief o yang laylayan ng damit mo. Alangan namang dumihan ko ang kamay ko. Mataray niyang sagot. Bilis na! The ceremony is about to start. Tumingin ako kay Adrian. Nakita ko ang pagtibok ng ugat sa kanyang panga. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa gilid hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Akmang susugod siya para pigilan si Bianca, ngunit mabilis na nagtama ang aming mga mata. Umiling ako ng bahagya. Huwag ngayon, anak. Sabi ng aking mga mata. Hayaan mong makita nila ang totoo. Dahan-dahan, sa harap ng ilang nakasilip na bisita, lumuhod ako. Ang aking tuhod, narayuma at mahina dahil sa ilang araw na pagkakakulong, ay tumama sa matigas na sahig. Kinuha ko ang laylayan ng damit ni Bianca at pinagpagan ko ito gamit ang aking nanginginig na kamay. Ang alikabok ay nawala, ngunit ang mantsa ng kahihiyan ay nanatili sa aking puso. Tumawa ng mahina si Celestine. Tila nasisiyahan sa nakikitang pagpapahirap. Ngunit bago pa ako makatayo, biglang lumuhod si Adrian sa tabi ko. Natigilan ng lahat, pati na si Bianca. Hindi lumuhod si Adrian para punasan ang damit ni Bianca. Lumuhod siya para ayusin ang laylayan ng aking lumang bestida na nagusot. Hinawakan niya ang aking magaspang na kamay at hinalikan ito sa harap ng kanilang lahat. Tumayo ka na. Nay. Bulong niya. Ang boses niya ay basag, ngunit puno ng pagmamahal. Hindi bagay sa isang reyna ang lumuhod. Tinulungan niya akong tumayo. Akala ni Bianca ay bahagi lang iyon ng pagiging mabait na anak ni Adrian. Inirapan lang niya kami at muling inayos ang kanyang sarili. Fine, let's go. May late na tayo. Bago pumunta si Adrian sa altar, lumapit muna siya sa sound system operator sa gilid ng simbahan. May ibinulong siya rito at may iniabot na isang maliit na bagay. Nakita ko ang pagtango ng lalaki, seryoso at determinado. Bumalik si Adrian sa pwesto niya, ngunit ang kanyang tindig ay nagbago. Hindi na siya ang Adrian na sunod-sunuran. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Pumasok ang liwanag. Tumugtog ang wedding march. Nagsimulang maglakad si Bianca, puno ng kumpiyansa, suot ang kanyang nangiting tagumpay habang kumakaway sa mga bisita. Ang akala niya, ito na ang simula ng kanyang marangyang buhay. Nasa dulo ng altar si Adrian, naghihintay, nakatayo ng tuwid. Ngunit habang papalapit ang bride, unti-unting napansin ng mga bisita na may mali. Ang groom ay hindi nakatingin sa babaeng naglalakad palapit sa kanya. Nakatingin si Adrian sa akin na nakatayo at nakasiksik sa isang madilim na sulok ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng kilig o pag-ibig. Ito ay puno ng isang malamig at matalim na pangako na nagpatigil ng aking paghinga. Ang kanyang tingin ay nagsasabing, tapos na ang pagtitiis, ina. Ang katahimikan sa loob ng katedral ay nababalot ng tensyon. Nakatayo ako sa gilid, nakayuko, habang ang pari ay nagsisimula na sa seremonya. Ang amoy ng insenso ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga bisita. Ngunit para sa akin, amoy ito ng isang paparating na bagyo. Nagsalita ang pari. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa matatayog na pader ng simbahan. Dumating na ang sandaling kinatatakutan ng lahat ng may itinatagong lihim. Kung mayroon man sa inyo ang tumututol sa kasalang ito, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. 1 segundo. 2 segundo. Inaasahan ng lahat ang katahimikan. Inaasahan ni Bianca na magpapatuloy ang seremonya patungo sa kanyang tagumpay. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng isang malamig at matatag na boses mula sa mikropono. Itigil niyo ang kasal, Father. Napasinghap ang buong simbahan.
Ang mga bulungan ay agad na kumalat na parang apoy. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Bianca. Ang kanyang nangiti ay nagyelo at ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin kay Adrian. Love? Ang nanginginig na tanong ni Bianca. Pilit pa ring tumatawa. Ano bang joke yan? Nakatingin silang lahat. Hindi sumagot si Adrian. Sa halip sinanyasan niya ang operator sa likod. Biglang namatay ang mga ilaw sa altar. At ang malaking LED screen na dapat ay magpapakita ng kanilang love story montage ay umilaw. Ngunit hindi mga larawan ng matatamis na halik ang lumabas. Sa screen, tumambad ang isang black and white na video. Kitang-kita ng daan-daang bisita ang nangyari sa loob ng kwarto ko. Malinaw na narinig ng lahat ang boses ni Bianca. Matinis, malupit at puno ng lason. Inumin mo to, matanda. Kapag nakuha ko na ang lupa mo, itatapon kita sa mental hospital. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa loob ng banal na simbahan. Kitang-kita sa malaking screen kung paano tinabig ni Bianca ang ulo ko at kung paano siya tumawa ng demonyo kasama ang kanyang ina habang ako ay nakahandusay at nagmamakaawa. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging ingay ng pagkondena at iskandalo. Diyos ko, napakasama niya. Mamatay tao. Wala silang ngang puso. Ang mga kaibigan ni Doña Celestine ay nagsimulang lumayo sa kanya na parang may nakakahawa siyang sakit. Namutla si Bianca. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kapalaluan ay napalitan ng takot at sindak. Sinubukan niyang agawin ang mikropono kay Adrian. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa braso ng aking anak. Fake yan. AI yan. Edited yan. Tili ni Bianca, halos mapatid ang litid sa kanyang leeg. Ang kanyang boses ay basag at desperada. Adrian, don't believe them. Mahal kita. Sinisiraan lang nila ako ng nanay mo. Umiwas si Adrian sa kanyang hawak at itinulak siya ng bahagya. Hindi marahas, kundi puno ng pandidiri. Humugot siya ng isang papel mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa ere para makita ng lahat. Ito ba? Fake din? Tanong ni Adrian, ang boses ay nanginginig sa galit na matagal niyang kinimkim. Ito ang toxicology report ng nanay ko. Positibo siya sa haloperidol. Lason na muntik nang pumatay sa kanya at sumira sa utak niya. At ito, naglabas siya ng isa pang folder at ibinato ang mga laman nito sa paanan ni Bianca. Ito ang notice of foreclosure ng bangko sa mansyon niyo at ang 50 milyong pisong utang ninyo sa sugal. Ginawa niyo lang akong palabigasan. Ginawa niyong negosyo ang kasal na to. Napaupo si Doña Celestine sa kanyang upuan. Tila hihimatayin sa kahihiyan. Hawak ang kanyang dibdib habang ang mga kamera ng mga photographer ay kumikislap sa kanilang mga mukha. Kinukuhaan ang pagbagsak ng kanilang marangal na pamilya. Sa puntong yon, bumukas ang mga pinto sa gilid at pumasok ang mga pulis. Hindi sila inimbitahan para kumain sa handaan, kundi para magposas sa mga kriminal. Bianca Almonte, Celestine Almonte, inaaresto namin kayo sa salang serious illegal detention at frustrated parricide. Deklara ng opisyal sa malakas na boses. Nagkagulo sa altar. Nagpupumigla si Bianca habang pinupusasan. Sinisigaw ang pangalan ni Adrian. Nagmamakaawa. Nanunumbat. Ang kanyang mamahaling wedding gown ay nag-usot at nadumihan habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad. Ngunit hindi na siya nilingon ng aking anak kahit isang beses. Bumaba si Adrian mula sa altar. Tinanggal niya ang butonyer na bulaklak sa kanyang dibdib at itinapon ito sa sahig, kasabay ng pagtatapon niya sa kanyang huwad na pag-ibig kay Bianca. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa akin. Ang mga tao ay humawi. Tila nagbibigay pugay at daan. Nang makarating siya sa harap ko, wala siyang sinabing salita. Nakita ko ang mga luha na umaagos sa kanyang pisngi. Niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na nagsisilbing pader laban sa lahat ng sakit ng mundo.
Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking balikat at naramdaman ko ang pagyanig ng kanyang katawan sa pag-iyak. Uwi na tayo, Nay. Bulong niya sa akin. Basag ang boses. Tapos na. Hinding-hindi ko na kayo hahayaang masaktan ulit. Inalalayan niya ako palabas ng simbahan. Hindi na ako nakayuko. Nakataas na ang aking noo. Hawak ang kamay ng aking anak. Sa likod namin, rinig na rinig pa rin ang mga sigaw ng pagsisisi at pagwawala ni na Bianca at Celestine, ngunit unti-unti na itong humihina habang papalapit kami sa liwanag sa labas. Isinara ng usher ang malalaking pinto ng katedral sa likuran namin. Isang mabigat na tunog ng pagsasara, ang ingay, ang gulo, at ang mga taong nanakit sa amin ay naiwan sa loob ng kadiliman. Sa labas, sumalubong sa amin ang mainit at payapang sikat ng araw. Huminga ako ng malalim. Sa wakas, malaya na kami. Hindi mansyon ang tinutuluyan namin ngayon. Walang chandelier, walang marmol na sahig, at walang katulong na nakauniforme. Isa lamang itong maliit na apartment sa gilid ng Quezon City na may pinturang medyo tuklap na at bintanang gawa sa kahoy at kapis. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakakatulog ako ng mahimbing. Ang hangin dito ay hindi amoy air freshener na pilit na nagtatago ng baho, kundi amoy ng bagong saing na kanin at pinatuyong labada na nahamugan ng araw. Ito ang amoy ng kalayaan. Sa unang linggo namin, halos hindi ako iwanan ni Adrian. Siya ang nagpupunas sa akin ng maligamgam na tubig kapag nilalagnat ako dahil sa withdrawal ng gamot. Siya ang nagpapakain sa akin, hindi ng mapait na kape, kundi ng mainit na lugaw na may luya. Nakita ko ang pagbabago sa aking anak. Wala na ang mamahaling relo sa kanyang pulso. Ibinenta niya ito para sa aming panimula. Wala na rin ang kanyang mga designer suit. Nakasuot na lang siya ng simpleng t-shirt at shorts. Ngunit para sa akin, mas mukha siyang kagalang-galang ngayon kaysa noong siya ay isang prinsipe sa kastilyo ng mga Almonte. Nang bumalik na ang aking lakas, bumalik din ang aking sigla sa kusina. Hindi pwedeng habang buhay kaming magmukmok. Kailangan naming mabuhay. Anak, sabi ko isang umaga, habang nagbibilang kami ng barya sa mesa, naalala mo ba ang lapas batchoy ng lola mo? Ang sikretong recipe na nasa lumang kwaderno ko? Nagliwanag ang mukha ni Adrian. Siyempre naman, Nay. Yun ang comfort food ko. Gamit ang natitirang ipon ni Adrian, nangupahan kami ng isang maliit na pwesto sa tapat ng isang tricycle terminal. Luma na ito, puno ng agyo at grasa noong una, ngunit pinagtulungan naming linisin. Kinuskos ni Adrian ang sahig hanggang sa kumintab, habang ako naman ay nagtimpla ng sabaw. Sa bawat hiwa ko ng bawang at sibuyas, pakiramdam ko ay hinihilom din ang mga sugat ng aking puso. Ang amoy ng ginisang ginamos, bagoong, at chicharon ay unti-unting pumuno sa hangin. Isang pamilyar na yakap mula sa aming probinsya. Pinangalanan namin itong kusina ni Inay. Walang grand opening, walang ribbon cutting. Basta nagbukas lang kami ng pinto isang Lunes ng umaga. Noong una, paisa-isa lang ang pumapasok. Mga tricycle driver na naghahanap ng murang makakain. Ngunit nang matikman nila ang batchoy, ang malapot at malinamnam na sabaw na pinakuluan ng 8 oras, ang lambot ng karne na humihiwalay sa buto, at ang lutong ng chicharon sa ibabaw, nakita ko ang paglaki ng kanilang mga mata. Si Adrian, na dating manager sa opisina, ngayon ay siya ang waiter at tagahugas ng pinggan. Pinapanood ko siya habang masigla niyang binabati ang mga customer. Sir, extra kalamansi po. Sige po, libre na ang sabaw. Nakangiti niyang sabi habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo, gamit ang likod ng kanyang palad. Wala akong nakikitang hiya sa kanya. Ang nakikita ko ay dangal. Nang magsara kami noong gabing iyon, pagod na pagod kami. Sumasakit ang likod ko at namumula ang mga kamay ni Adrian sa kakukula. Umupo kami sa isang bakanteng mesa
at nilantakan ang natitirang batsoy. Ito ang aming hapunan. Hindi na namin kailangan ng mansyon o ng mamahaling kotse. Ang pakiramdam ng pagod matapos ang isang araw ng hard work ay mas masarap pa kaysa sa anumang champagne na kailan may hindi ko natikman. Masarap, ne, sabi ni Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ngunit ang mga mata niya ay nagliliwanag. Ito ang pinakamasarap na batchoy sa buong mundo. Tumawa ako. Isang tunog na matagal nang hindi lumabas sa aking lalamunan. Mas masarap pa sa luto ni Bianca. Nak, tanong ko, pilyang ngumingiti. Mas masarap, Nene, sagot niya. At mas totoo. Sa gabi, pagkatapos naming ayusin ang lahat, nakaupo kami ni Adrian sa balkonahe ng aming maliit na apartment. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa mga poste ng kalsada at sa bituin sa langit. Rinig namin ang huni ng mga kuliglig at ang malalayong busina ng bus. Ito ang mga tunog ng Maynila na hindi ko kailanman narinig sa loob ng napakatahimik at napakalaking mansyon ng mga Almonte. Adrian, sabi ko, hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ako nagsisisi sa mga nangyari. Kung hindi nangyari ang lahat ng yan, hindi mo makikita ang totoo. Hindi ka magiging masaya ngayon. Ngumiti si Adrian at sumandal sa aking balikat. Salamat, Ne. Salamat dahil hindi kayo sumuko. Salamat dahil ipinaglaban ninyo ako. Sa gabing iyon, hindi kami nakaramdam ng pagod. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa. Alam kong ito ay simula pa lamang ng aming paglalakbay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kami nag-iisa. Magkasama kami. Ang kusina ni Inay ay hindi lang isang simpleng kainan. Ito ang aming muling pagsilang, ang aming paghihiganti sa lahat ng nanakit sa amin. Kinabukasan, isang kakaibang kotse ang huminto sa tapat ng aming kainan. Hindi ito tulad ng mga tricycle o jeep na dumadaan. Mamahalin, itim at makintab. Lumabas mula rito ang isang babae, may salamin sa mata. Hawak ang isang kwaderno. May nakalagay sa kanyang ID, Chef Reviews Monthly. May bakante pa ba dito? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay matalim. Sinisiyasat ang bawat sulok ng aming kainan. Ang pagdating ng babaeng food critic na yon ay ang simula ng isang himala. Kinabukasan, isang maliit na artikulo tungkol sa kusina ni Inay ang lumabas sa kanilang pahayagan. Ang pamagat, ang kaluluwa ng Iloilo, natagpuan sa Quezon City. Ang sumunod na araw, doble ang dami ng customer. Ang susunod na linggo, kailangan na naming magdagdag ng mesa. At sa isang buwan, kinailangan na naming kumuha ng katulong at mag-expand ang aming pwesto. Si Adrian, na dating corporate manager, ay naging isang henyo sa negosyo. Siya ang nag-aasikaso ng suppliers, ng inventory, at ng marketing. Ako naman, nasa kusina, pinapangunahan ng pagluluto. Ang bawat kulo ng sabaw ay may kasamang kwento at ang bawat haplos ng mantika sa kawali ay may kasamang pangarap. Mabilis ang mga pangyayari. Mula sa isang maliit na karinderya, naging isang sikat na restaurant ang kusina ni Inay. Ang aming batchoy ay naging talk of the town. Ang mga tao ay pumipila para matikman ang aming signature dishes. Sa loob ng 3 taon, nagbukas kami ng sunod-sunod na branch sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Mula sa pagiging isang inang bayan, naging Chef Elena ako, ang mukha ng isang matagumpay na food empire. Isang araw, umuwi si Adrian na may ngiti sa labi. May hawak siyang isang susi at isang titulo. "Nay," sabi niya, "inabot sa akin ang mga ito. Naalala niyo yung mansyon ng mga Almonte?" Kinabahan ako. Ang mansyon na yon ang kulungan ko. Ang lugar kung saan ako inalipusta at pinahirapan. Nabangkarote na po sila. Nay, patuloy ni Adrian. Kinuha na ng bangko ang lahat ng ari-arian nila. At dahil nakita ko ang potensyal ng property, I decided to bid for it. Ito na po. Nay, atin na ang mansyon. Naluha ako. Hindi dahil sa kaligayahan, kundi sa halo-halong emosyon.
Ang mansyon na yon ang naging simbolo ng aking pagdurusa at ngayon, ito ang aming magiging punong opisina. Ito ang aming headquarters ng pagtatagumpay. Ang karma ay totoo. Kinuha ni Adrian ang isang lumang apron na may bordang kusina ni Inay na bigay niya sa akin nung nagsisimula pa lang kami. Ito ang paborito kong apron kahit luma na at may mga mantsa. Inilagay niya ito sa isang glass case sa lobby ng mansyon. Ito po ang simbolo. Nay, sabi niya, habang nakatitig sa apron. Ang tunay na yaman ay nasa tiyaga at dangal, hindi sa ginto o sa apelyido. Inayos namin ang mansyon, ngunit hindi namin ito binago ng sobra. Ginawa naming moderno ang mga opisina, ngunit ang kusina ay nanatiling malaki at tradisyonal, ang puso ng aming negosyo. Ngayon, mula sa bawat sulok ng mansyon, hindi na amoy pangaalipusta at kasinungalingan. Ang amoy ay ng bagong lutong batchoy, ng mga sariwang sangkap at ng pag-asa. Isang hapon, habang abala ako sa kusina, tinawag ako ni Adrian. May nagsalita raw sa telepono. Nay, may naghahanap po sa inyo. Sabi niya, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sabi niya, gusto raw po niya kayong makausap. Ang pangalan niya, Celestine Almonte. Napatigil ang paghihiwa ko ng sibuyas. Ang kutsilyo ay bumagsak sa chopping board nang walang tunog. Ang pangalan na iyon, ang pangalan ng babaeng sumira sa aking buhay. Bakit siya tumatawag? Nanginginig ang aking kamay habang dahan-dahang kinukuha ang telepono mula kay Adrian. 5 taon na ang lumipas mula nang huli kong marinig ang pangalan na yon. 5 taon na rin akong nagdasal na sana'y hindi na sila muling magpakita. Ngunit heto sila, nagbabalik, tila mga multo mula sa nakaraan. Ano ang sasabihin ko? Nay? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Huminga ako ng malalim. Hayaan mo silang pumasok, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Panahon na para tapusin ito. Hindi ako naghanda ng kape. Hindi rin ako naghanda ng batchoy. Sa halip, umupo ako sa dulo ng mahabang mesa sa aming executive boardroom. Ang mesa na dati ay puno ng kasinungalingan at panlilinlang. Ngayon ay puno ng mga blueprint ng aming mga bagong branch at mga kontrata ng aming mga franchise. Ilang minuto lang, bumukas ang pinto. Pumasok si Celestine at sa likod niya, si Bianca. Hindi na sila ang mga babaeng nakilala ko 5 taon na ang nakalipas. Ang kanilang mga damit ay gusot. May mga mantsa. Ang dating maamong mukha ni Bianca ay may malalim na mga guhit ng pagod at pahirap. Ang dating matikas na tindig ni Celestine ay naglaho. Nakayuko siya at ang kanyang buhok ay may halo ng puti. Amoy alak at murang sigarilyo ang hangin sa kanilang pagpasok. Para silang mga tuyong dahon na itinapon ng hangin. Elena, bulong ni Celestine. Ang boses niya ay basag. Nandito kami para magmakaawa. Napatingin ako kay Bianca. Ang mga mata niya ay walang kislap. Wala na ang pagmamataas na minsan ay bumabalot sa kanya. Nabangkarote na kami, Elena, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay garalgal. Wala na kaming makain. Wala na kaming matirhan. Nagsara na ang kumpanya ni Papa. Nagsisimula na rin kaming pagbayari ng kaso. Wala na talaga kami. Lumapit si Celestine sa akin at lumuhod. Ang dating Doña Celestine na nandidiri sa amoy ng probinsya, ngayon ay nakaluhod sa harapan ko. Elena, patawarin mo kami, sabi niya, umiiyak. Patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan namin sa'yo. Kung pwedeng ibalik ang panahon, hindi na sana namin ginawa. Please, tulungan mo kami. Kahit anong trabaho, kahit maging katulong, mangyaring kaawaan mo kami. Tumingin ako sa kanila. Wala akong naramdamang galit. Walang puot. Ang nararamdaman ko ay wala. Walang emosyon.
Ang puot ay para lamang sa mga taong may halaga sa'yo. At sila, wala na silang halaga sa akin. Tumayo kayo, sabi ko. Ang boses ko ay payapa. Hindi kayo dapat lumuluhod sa akin. Ang dapat ninyong hingian ng tawad ay ang Diyos at ang sarili ninyo. Pinaupo ko sila sa upuan. Sinenyasan ko si Adrian at agad na nagdala ang isa naming staff ng 2 mangkok ng mainit na batsoy at isang baso ng tubig. Inilapag ito sa harap nila. Kumain muna kayo, sabi ko. Gutom lang yan. Nanginginig ang kanilang mga kamay habang hawak ang kutsara. Hindi sila nagsalita. Kumain lang sila. Tila mga taong matagal nang hindi nakakatikim ng masarap na pagkain. Nang matapos silang kumain, tumayo ako. Lumapit ako sa bintana. Tinitigan ang syudad na ngayon ay nasa ilalim na ng aming pamamahala. Hindi ko kayo kinasusuklaman, Celestine. O ikaw, Bianca. Sabi ko. Ang boses ko ay puno ng kapayapaan. Dahil ang pagkapuot ay nagbibigay lang ng kapangyarihan sa inyo, sa buhay ko. At hindi ko na kayo bibigyan ng kapangyarihan. Lumingon ako sa kanila. Ang sakit na idinulot ninyo sa akin, iyon ang nagpatatag sa akin. Iyon ang nagturo sa akin na lumaban. At dahil doon, sa isang banda, nagpapasalamat ako. Kinuha ko ang aking bag at naglabas ng 2 tig-1,000 piso. Inilagay ko ito sa mesa. Pangpamasahin nyo, umuwi kayo sa inyo. Magsimula ulit kayo. Hanapin nyo ang sarili ninyo. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa ibang tao, kundi sa inyo mismo. Hindi sila makapagsalita. Nakatitig lang sila sa pera at sa akin. Ngayon, lumabas na kayo sa mansyon ko, sabi ko. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. Marami pa akong gagawin. Hindi na sila nagsalita. Dahan-dahan silang tumayo, kinuha ang pera, at naglakad palabas ng pinto. Ang kanilang mga balikat ay nakayuko. Sa pagdaan nila sa tabi ni Adrian, wala silang sinabi. Ni hindi sila lumingon. Sila ang mga anino. Kami ang liwanag. Nang maisara na ni Adrian ang pinto, lumapit siya sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Proud ako sa inyo, Nay, bulong niya. Tara na anak, sabi ko. Ngumiti. May meeting pa tayo. Marami pa tayong pwedeng gawin. Naglakad kami patungo sa lobby. Ang mansyon na dati ay kulungan, ngayon ay nagliliwanag. Ang bawat sulok ay may kwento ng pagbangon at sa bawat hakbang, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang karma ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay kasing tamis ng pagpapatawad at pagtagumpay. 5 taon pa ang lumipas. Ang kusina ni Inay ay hindi lang basta pangalan. Ito ay nasing isang institusyon. Mga franchise sa buong Pilipinas, sariling food manufacturing plant para sa aming mga sarsa at mixes, at isang malaking foundation na tumutulong sa mga kababaihang inaabuso at mga pamilyang naghihirap. Ang maliit na karinderya ay naging isang imperyo. At ako, si Elena Maristela, ang pinagkalooban ng titulong Woman Entrepreneur of the Year. Nasa entablado ako, suot ang isang eleganteng modern barot saya na gawa ng isang sikat na designer. Ang mga ilaw ay nakatutok sa akin at ang mga palakpakan ay umalingaw-ngaw. Sa aking tabi, nakatayo si Adrian, ang kanyang muka ay puno ng pagmamalaki. Siya na ngayon ang CEO ng kusina ni Ainay, Group of Companies. Mas naging matikas at matalino siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pagmamahal na nakita ko noong bata pa siya. Ang tunay na yaman po, sabi ko sa aking speech, ay hindi ginto o pera. Ang tunay na yaman ay ang pamilya, ang pagmamahal, ang dangal, ang kakayahang bumangon sa bawat pagkakataon at ang kakayahang magpatawad. Nang matapos ang seremonya, naglakad kami ni Adrian sa red carpet. Nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa crowd, si Lourdes. Ngayon, siya na ang head chef sa flagship branch namin at masaya siyang nakangiti. Hindi siya kailanman nakalimutan ni Adrian.
Hindi nagkaroon ng asawa si Adrian, bagaman may ilang babaeng nagtangkang agawin ang kanyang puso, pinili niyang ilaan ang kanyang oras sa akin at sa pagpapalago ng aming negosyo. Ito ang kanyang redemption. Ito ang kanyang paraan ng pagmamahal. Hindi ako nagalit. Nauunawaan ko. Sa bawat desisyon niya, nakita ko ang kanyang pagmamahal sa akin. Hindi ko siya pinilit dahil ang kaligayahan ay hindi pwedeng ipilit. Sa sumunod na linggo, bumalik kami sa Iloilo. Sa wakas, ginawa na namin ang matagal ng plano. Sa dating lupa namin, kung saan dapat sana ay itatayo ng mga Almonte ang kanilang resort, ngayon ay nakatayo ang isang modernong paaralan at isang libreng klinika para sa mga magsasaka. Ang lupa na iyon na minsang naging sanhi ng aking pagdurusa, ngayon ay naging bukal ng pag-asa para sa aming komunidad. Naglakad kami ni Adrian sa bukirin. Ang amoy ng sariwang lupa at hinog na palay ay yumakap sa akin. Dito ako ipinanganak. Dito ako lumaki. Dito ko naramdaman ang tunay na halaga ng buhay. Nay, sabi ni Adrian, huminto siya sa harap ko. Dahan-dahan siyang lumuhod, tulad ng ginawa niya sa simbahan 5 taon na ang nakalipas. Hawak niya ang aking kamay at marahan niya itong inilapat sa kanyang noo. Isang pagmamano, isang tanda ng pinakamataas na respeto at pagmamahal. Salamat, Nay, bulong niya. Salamat sa lahat. Dahil sa inyo, natuto ako kung ano ang tunay na halaga ng tao, kung ano ang tunay na pag-ibig, at kung ano ang tunay na yaman. Hindi na ako umiyak. Ang puso ko ay payapa. Ang mga sugat ng nakaraan ay gumaling na, at ang mga pilat ay naging paalala na lamang ng aming pinagdaanan. Niyakap ko si Adrian. Nagkaroon na ako ng lahat ng hinahangad ko. Napatawad ko na sila. Natagpuan ko na ang aking kapayapaan. At ang pinakamahalaga, nakita kong masaya ang aking anak. Hindi ko man kailanman nakita kung anong nangyari kina Bianca at Celestine matapos ang araw na yon, ngunit hindi na rin mahalaga. Ang kanilang kapalaran ay nasa kanilang mga kamay. Ang akin, ang aming kwento, ito ay kwento ng pagbangon, ng pag-asa, at ng walang hanggang pagmamahal ng isang ina.